Day Philippines and good day all over the world. Sa mga tayo napalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga tayo napalop ng kontinente, mega love shoutout. This is Kuya SMB Vlog. Ating pag-uusapan ngayon, bakit hindi tumataas ang rating ni Daddy Frankie sa views sa mga charity vlogger of the Philippines. Hindi kasama tulad noon ng mga nakaraang buwan, lagi siyang number 1. Sino ba ang may sala? Ano ba ang mga dahilan? At sino ang naging dahilan kung bakit bumaba ang views ni Daddy Frankie? Ating tunghayan po yan. Kung may mga opinion po kayo, reaction, please comment section below. So alam naman natin yung mga nakaraang buwan from April, February, January, laging number 1 si Daddy Frankie. Bakit ngayong month of May, bakit bumagsak ito? Sa pangalawa na lang mga ka-idol. Hindi naman grounded, hindi naman issue na nagkulang yung views ni Daddy Frankie. Binigyan ko lang ng pansin mga ka-idol, ano ba? Saan ba nagkulang si Daddy Frankie? Ginawa naman niya ang lahat para mapanatili at mag-umusbong pa ang kanyang views punto por punto. Saan ba at sino ang naging sagabal nito kung bakit iniiwasan at inaayawan na siya ngayon ng ilan ng mga supporters dahil ayaw makita ang pagmumukha nito punto por punto. Alam niyo mga ka-idol, ang nangunguna po ngayon mga ka-idol ay si Pugong Biyahiro na nakakuha siya ng 33.43 million views sa nakaraang buwan ng May. Sinundan ng ating iniidolo pero hindi naman ibig sabihin na na it is an issue, it is ungrounded of the channel Daddy Frankie, but go lang and fight. Si Daddy Frankie, nakakuha po siya ng 26.46 million views sa buong buwan ng Mayo. Sinundahan ni Kalingap ng kanyang tatay na si Valva Santos Matubang, Ruwilob Malalag, King Lux, at saka Tikram. At of course, sa iba pang mga charity vlogger punto por punto. Ano nga ba mga ka-idol? Naging dahilan kung bakit inayawan si Daddy Frankie ngayon ng mga supporters punto por punto. May kinakainisan ba talaga kay Daddy Frankie? Inaayawan na ba talaga si Daddy Frankie or may iniiwasan lang? Kung may mga opinion, reaction po kayo dun mga Daddy Frankie, please comment section. Anong section? Ayusin mo. Section below. Pero congratulations pa rin kasi tuloy-tuloy pa rin yung pag-aarangkada ng ating inidulo na si Daddy Frankie. Kahit paano, kahit ganito man ang nangyari, hindi niya napapabayaan ang kaniyang mga ginagawa to help. Health talaga SMB, pasingaw man. To help other people. Huwag pasingaw SMB, ang pangit pakinggan. Ganun lang po dun. To help other people. Hindi niya ito tinigil pero tuloy-tuloy pa rin ang arangkada. Alright. Punta naman tayo dito kay yan. So, ilan na ba? Ito, dito tayo. Kasi ang iba, nagsasabi makaramihan, siguro kay Ansing yan. Siguro kay ano yan. Kasi
maraming naiinis kay Ansing. Siguro si Ansing ang cause. Si Ansing ang dahilan kung bakit bumaba yung view si Daddy Frankie. Kawawa naman si Daddy Frankie. According to Lilian, tataas uli ang viewers ni Daddy Frankie kapag nasa turnover niya si Oliver sa pangangalaga ni JJ. Magiging mapapabuti siya kay JJ lalo na ngayon. May kulong-kulong na si JJ na pwede isama si Oliver pagbili ng tubig, sa pag-aalaga ng baboy at pagtanim sa paligid. Doon ay kay Ansing walang peace of mind dahil sa mga bata, kinukuha pa ang nga ng pera at baka pinag-awayan pa nilang mag-asawa ang pera ni Oliver at sa pagtira ni Oliver. Siguro kung may dala man prutas si Daddy Frankie, isa lang mapupunta kay Oliver, 5 sa pamilya ni Ansing. Sana ready na ang papeles na pipirmahan nilang magkakapatid galing sa lawyer. Take note sa pag nagawa lahat ito, beware of Ansing at huwag na magtiwala sa kanya punto por punto according to Lilian T. According to Lilian T, si Ansing talaga mga ka-idol ang dinadahilan kung bakit medyo bumaba ngayon ang views ni Daddy Frankie na month of May. Dahil po nga sa mga ginagawa ni Ansing na ayaw ng mga viewers, supporters na laging nagsunod-sunuran that time si Daddy Frankie. Na yun ang kinakainisan ng karamihan punto por punto. Why? Nakapagsabi sila siguro si Daddy na hypnotize na sa amoy ni Ansing. Yun lang po. That's opinion lang po naman ng karamihan mga supporters kung bakit isa rin po itong naging dahilan kung bakit bumaba ang views ni Daddy Frankie. And of course, susunod po natin according to Chel Mejillas. Tama po dapat din niya to dapat din niya tulungan si Daddy Frankie yan. Si Ansing kasi isa sa maakon na wala ng gana manood sa pagdating ni Ansing. Dati gusto ko manood kay Daddy Frankie. Balik-balikan ko pa yan sa mga vlog ni Daddy Frankie na wala na ako gana dahil kahit pinapakita ni Ansing punto por punto mula kay Chel Mejillas. Maraming nag-thumbs up. Ganun talaga mga ka-idol ang nangyari mga ka-idol. So hindi lang po lahat ng mga the reactors of Daddy Frankie. Ganun din ang mga statement din nila. So even si Kuya SMB. While ang may observation po ni Kuya SMB, siguro isa rin ng dahilan kung bakit bumaba ang views ngayon. Ni Daddy Frankie dahil po sa pinapakitang attitude ni Ansing na ayon ng karamihan na nakikita ng mga supporters na nagsunod-sunuran that time si Daddy Frankie. Siguro yun ang naging dahilan mga ka-idol. And according naman to Lumayabs, salamat. Nagising din si Daddy Frankie sa katotohanan na ginagatasan lang siya ni Ansing. According naman to Cerilia Lamagabo, kapag si Ansing ang content, wala nang gana. Why mga ka-Daddy Frankie, nabigyan po ito ni Kuya SMB ng time na i-content ang mga ganitong content. Dahil po so kung saan ba at saan kumukuha ng hikahinaan ang mga viewers kung bakit hindi sila nanonood kay Daddy Frankie's mga upload video. Kahit paano maiwasan also ni Daddy Frankie ang nangyari sa nakaraang kay Ansing kasi hindi po yan maling example po yun kung mag-base tayo sa channel punto por punto. So alam naman natin kung gaano kamahal ng mga supporters si Daddy Frankie. Why na tinatangkilik nila ito punto por punto? Dahil naiinis lang po sila dahil daw
sa pagmamahal nila kay Daddy Frankie parang nabawasan na dahil sa sunod-sunuran si Daddy Frankie kay Ansing. According to Felicidad Mararak, sorry, hindi kami nanood pagkasama ni si Ansing ni Daddy Frankie. Manood na lang kami sa mga reactor, katulad kay Kuya SMB. Tuwang-tuwa kami sa Kuya SMB. Nag-aalis ang stress namin. Ingat kayo lagi. Felicidad Mararak. Wow naman. Uy, salamat kahit papaano na hindi ko rin po alam kung bakit yun natatawa sa akin. Siguro ginagawa yung kong puppet. I don't know. Pero thank you. Thank you so much sa compliment. Hindi ko rin po alam Hindi ko rin alam kung bakit maraming natutuwa sa akin. Ginagawa ko lang naman ang hangin as an actor. Malaom-laom. Marami na pala, especially sa mga OFW. Sisingit lang natin ng mga Frankie. Lalong-lalo yung mga OFW, yung mga taga-parte ng Cyprus, mga United of America, maraming natutuwa kay Kuya SM. Pakis po sa lahat. Di ba? Yan ang morning na kiss ni Kuya SMB sa mga nasa iba't ibang kontinente na nagmamahal kay Daddy Frankie at kay Kuya SMB punto por punto. O even sa mga comment section, sisingit lang po natin even sa mga section ko, sa mga videos ko mga ka-idol, maraming natutuwa kay Kuya SMB. Siyempre maraming natutuwa sa SMB. Sometimes tumitingin rin ako sa salamin, may nakakatawa ba sa itsura ko? Di ba? Yung ganun. Tapos, may nasabi ba ako? Mali bang nasabi ko? Di ba? Nagtatanong din si SMB sa sarili, parang si Ansing din na stress. It's just lang. And then we proceed to Lori Damo. Dahil kay Ansing, nabubwisit ang karamihan, lalo ako, kamukha ni Ansing, kaya maraming tumataas ang dugo ng manonood. Lalo yung mga high blood, lalo yung mga matataas ang BP. Naku, okay lang naman basta may katabing BP. Tumaas ang dugo ng manood ng vlog ni Daddy Frankie. Kaya isa rin po akong medyo umiiwas na rin sa panonood kay Daddy Frankie kapag kasama si Ansing punto por punto. Hindi naman to hanggang sa ngayong buwan lang naman to ng May. Hindi pa to kasama ang June. Pero kapag naging tuloy-tuloy, mabuti na sagpo. Tagalog na sagpo mga idol? Mabuti na tigilan, tigilan na lang tayo. Mabuti na tigilan ni Andy JJ ang mga planong mapakunwari. Planong mapakunwari. Nagtanggap lang kasi si Ansing kasi baka tuluyan na si Daddy Frank hindi na panunuorin ng karamihan dahil sunod-sunuran siya kay Ansing. Mabuti si JJ ang naging hero ni Daddy Frankie. Sa ngayon, dahil po sa ginawa niya, ang ka-hypnotize si Daddy Frankie kay Ansing, natigil ito dahil nabuksot ni JJ ang plano ni Ansing na may plano palang pagkimkim ng bahay. Yun po rin ang dahilan kung bakit ayaw na siya pinapanood ng mga supporters ni Daddy Frankie na malaom-laom. So yun po ang mga maging dahilan mga ka-idol. Why? Isa po rin po na ayun po ang naging dahilan din. Lahat ng mga previous videos ni Daddy Frankie, kapag si Ansing ang bida, maraming umaayaw talaga mga ka-idol. And sila lagi nilang papanoorin lagi, lalo yung mga OFW. Lalo yung mga nakatira sa part ng Europe, malaking impact po yan na manood sa atin, sa channel natin, dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, kapag dito lang sa Pilipinas pa manood, okay lang. May malaking impact po sa amin mga reactor, lalong-lalo kay Daddy Frankie, as a founder, na yung manonood ng aming video mula sa iba't ibang lupalop ng kontinente, hindi lang sa Pilipinas. Nabuti nga si Kuya SMB, kahit ang ganitong hitsura ni SMB, kahit yung ganitong hitsura, nakarating na rin sa ibang bansa, sa Cyprus, sa Australia. Nangarap si SMB na makapunta doon at importante na nangarap sa Pilipinas, pero hindi ko akalain na nakapunta na palang pagbumukha ko sa ibang bansa. Diba? Nangarap, ang importante, nauna ang mukha kaysa sa
pangarap. Grabe kayo, sinibusit ka. Nauna ang mukha kayo sa pangarap. Totoo din naman, di ba? Maraming nanonood. Natutuwa na po ako doon. Kayo talaga. Agoy! Huwag niyo kasi bigyan ng kahulugan yung aking mga sinasabi, ha? Sumang-ayon na lang kayo. And of course, atin naman sunod po mga ka-idol. Mahirap. Anyway, mahirap na magseryoso tayo sa ganitong topic. Ano mga ka-idol? Importante, ha? Kung anong nasa isipan ko, nasa isipan nyo rin. Ha? Na isa rin ang naging dahilan si Ansing kung bakit bumaba ang views ni Daddy Frankie dahil po sa pinapakitang attitude na nagsunod-sunuran. Doon nagkamali si Daddy Frankie, nagsunod-sunuran. Akala niya, alam naman natin si Daddy Frankie na sumasang-ayon lang sa daloy ng hangin, sa daloy ng tubig, para kahit papano hindi maka-distract sa kung ano man ang gustong sabihin ni Ansing. Ha? Ang problema, hindi nga si Daddy Frankie distract kay Ansing, distract naman ang ginagawa niya sa mga supporters at viewers niya. Siya ang naging, ang sabi pa nga ng karamihan, sayang. Bakit nagsunod-sunuran si Daddy Frankie? Oo, kahit ako naiinis na. Naiinis ako kay Ansing, nasasama rin pati si Daddy Frankie kasi sunod-sunuran. Di ba yung mga ganong tono ng mga taga Pampanga ba yun? So yung po mga ka-idol lang. So isa rin po yan. Alam naman natin dito sa Philippines kapag manood sa ibang bansa, malaki impact po yan. Big chick po yan sa mga channel namin na malaom-laom. Huwag na kayo magkunwari. Ano ba kayo? Okay. May pursued na mo tayo na again, ulitin po, this result po, hindi po to, ngayong buwan of May lang po ito at hindi po ito grounded at hindi po to issue na result ng mga viewers na to. At least, pinaano ko lang sa inyo na kung bakit. Nangyaring ganito na dati, laging top 1 si Daddy Frankie. Ngayon, nagtataka ng karamihan, bakit bumaba? Yun po. And then, we proceed to Elma Di Matulak. Again, Elma Di Matulak, nakakawalang gana manood ko ng vlog, Daddy Frankie. Dahil nainis ako kay Ansing, nagpapabudol ka. Elma Di Matulak. So yung po mga ka-idol, yung ating pag-anuhin. Sometimes, makinig rin tayo sa mga supporters, followers. Ako si Kuya SMB, hindi lang opinion, reaction, doon ako nagbabase. Nagbabase rin ako sa mga iba't ibang mga supporters. Kasi maganda kasi pakinggan mga ka-idol na even the founder, reactor, and then the mga viewers, mayroong sense. Sense na pag-uunawa na kahit papaano bigyan natin ng bawat departamento, bawat mga supporters, na kahit pa paano mabuksan natin ang kanilang mga saloobin at ma-shoutout din sila punto por punto. Malaking tuwa na po. Katulad po ninyo, alam ko, lalong-lalo na yung mga senior citizen. Lalong mga senior citizen, hilig pa naman na sila mabido. Anong Tagalog mabido mga ka-idol? Yung hindi ko alam kung anong Tagalog ng mabido. I-comment yun na lang dito sa baba mga ka-idol. O dali sila yung word na di ko loading na naman sa SMB. So yung po mga ka-idol na mabilis silang mabido kung na Bisaya. So yung po, i-search nyo na lang po sa Google mabido SMB, pinapahirapan mo pa kami. So anyway, so ganoon lang po mga ka-idol, na lang may edad-edad na Oo. Nasa dila ko pero hindi ko talaga ma-recall mga ka-idol. According naman to IB, good in Kuya SMB. Yes, kasi for some reason, parang si Ansing na lang ang binablog ni Daddy Frankie. Nawalan ako gana, hindi pa nga umpisa ang video, nakita ko agad ang mukha ni Ansing. So ganun pa ni Avatar, I'm out of there in a heartbeat. I am 68 years old. Ayokong ma-high blood. RB, ability. So, ayun po. So, alam ko yung mga supporters natin, mga may edad na, retired na, nasa bahay na lang. Mga OFW din. Kasi ang gusto ko mga ka-idol, even kahit nasa ibang bansa po kayo, is
Yung gusto ko yung good vibes ang ipaparating po sa inyo. Mayroon man tayong mga anik-anik na mga issues not good, pero hindi naman as a grounded na maapektuhan ang iyong mga damdamin. Ah, why na si Kuya SMB as a reactor ng Daddy's Frankie community? Ah, at Modilo. At talaga ba? Oh yes, Modilo na wag puro issue, seryoso ang ipapakita natin dito sa social media. Haluan natin ng good vibes. Mapangiti man lang natin si Mayet, si Kay, at si Maria. Hmm. O kasi isang ngiti mga ka-idol, 2 taon daw ang katumbas na dagdag buhay. Alright? Yes, ngiti talaga mga ka-idol ang nagbibigay additional big point na more life to come sa inyong buhay. Yung po dun mga ka-idol. Kaya wag na mag-focus sa more stress issues, no. Dito lang tayo good vibes, kung anong mga may content, may topic natin sa mga naging upload ni Daddy Froggy, Alagogo, Halabera. Ganun lang po dun. Wag natin ipagramot. Ako, hindi lang opinion ang pinapakinggan ko Even my live, even my video, even my premiere. Again, kayo ang boss ni Kuya SMB, hindi si Kuya SMB. Kasi nabuo ang channel na ito, napagpatuloy ni Kuya SMB ang channel na ito dahil po sa inyo. Nabuhay ang channel po na ito dahil po sa inyo. Why? The channel of Kuya SMB Vlog, you are live. Buhay kayo ng channel ni Kuya SMB. Ganun lang po mga ka-idol, yung point. Ano lang po tayo? Fair lang po lahat. Hindi yung kung anong gusto ko, ako ang masusunod kasi dito yung microphone. No. Kahit pa negative and positive, binabasa ko yon. Kasi ganun ako magbalanse. Ganun lang po dun mga idol. Sa mga bagong pasok sa aking premiere ngayong umaga, please don't forget to subscribe. I-point ang notification bell para laging updated. Ano po issue din natin sa ating mga kaibigan na may gwapong reactor si Daddy Frankie. O yan, guys, talaga ba? May gwapo. Siguro siyang pinakagwapo sa lahat. Mga reactor kasi almost mga gurang lagay talaga ba? Mga gurang na mga reactor ni Daddy Frankie. Kaya, i-share and din, lalo sa may mga GC dyan, na malaom-laom. Balang araw, gagawa rin si Kuya SMB ng GC, So, pag-uusapan later po natin sa new, live ng channel ni Kuya SMB, true, sa tulong po ng ninyong lahat. And according naman to Eugenias Esteban, dahil kay Anseng, ayaw panoorin kung wala nang vlog. Isa rin to mga kadaris parang why inano ko to kasi sa comment section ng aking live kanina kasi titingnan ko rin kasi doon rin ako kumukuha ng mga information mula po sa inyo. Kung ano bang mga saloobin nila, kung bakit na ayaw nilang panuorin kapag nandun si Ansik. Ayan. Ito na, binabasa ko ng mga kaidol. And of course, Linda Kaslib, Itong rason niya, maganda si Gigi na mag-alaga para babawin Daddy Frankie, inis nila kay Ansing. Para at least tumalon yung Diyos, bumalik sa dati, punto por punto. Buset, Ansing ko numalas. Rowin, ay grabe ka naman. Grabe ka naman, Rowin, makapagmalas kay Ansing. Uy, maawa ka naman sa physical appearance si Ansing malas, Wag muna sa malas, dito muna sa step 1, wag na sa andun agad sa unahan. Ano ka ba? And of course, ako ni Marlon Bernabe, dahil kay Ansing isa nag-unfollow. Ay nag-unfollow din ng iba, marami nag-like. Dahil kay Ansing isa ako nag-unfollow, pero lalakas ulit si Daddy Frankie kung hindi na siya isasama sa vlog si Ansing. According to Marlene Bernabe, wag naman. I-follow niyo naman uli. Ano ka ba? Wag na. Kahit ayaw niyo sa kung ayaw sa video, wag niyo idamay si Daddy Frankie. Kasi hindi naman si Daddy Frankie nagpapaano sa damdamin niyo Si Ansing naman Kung sinong katabi na lang, kung nakita niyo si Ansing, pukpukin niyo kung sinong katabi ninyo.
Hindi, biro lang. Wag naman you're the unfollow si Daddy. I-follow natin, of course, si Daddy Frank. Yan, kasi naiko-content lang po yun ni Daddy Frankie kasi ang iniisip ni Daddy Frankie dati makadi, explain ko lang dito, yung magiging kapakanan ni Oliver. Kasi expected talaga ni Daddy Frankie na si Ansing talaga ang mag-aalaga ng maayos. Ang problema, hindi ginagawa si Oliver na houseboy. Lahat na lang hindi talaga So hindi nakatulong lahat. So alam niyo already kung anong magiging dahilan. So ayan na hindi safe si Oliver sa poder ni Ansing. So kaya po mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB ay wag naman pati si Daddy Frankie, nyo, i-unfollow. No. No, wag mong ganun. Mas bet, kung nainis kay kung nainis kay Ansing, oo, hanggang dun lang. Wag na, kasi paano yung relationship niyo, yung sundi iniidolo mo, tsaka si Daddy Frankie, paano mapapanoorin? Ako nag-unfollow kayo. According to Dunay Rosa, bumabang rating ni Daddy Frankie, paano puro siya kasi kay Ansing. Ayaw mapanood ang mga tao si Ansing kasi puro stress ang ibibigay niya sa mga viewers, hindi good vibes. According to Donay Rosa. Mega love shoutout. So yun po yung mga waging ka-idol. Kasi alam naman natin mga senior, mabilis silang naapektuhan sa nangyayari, lalong-lalo kung napapansin nila na ito, halatang-halata na ginagamit pero nagpapaluko pa rin. Halata ng niluluko, nagpapaluko pa rin. Diba? Ganun mga matatanda. Alam mo naman, yung mga edad na advance silang mag-isip. Kasi yung mga viewers si Daddy Frankie nasa bahay ng mga OFW, sa mga may edad na nasa bahay, mga retired na lang, di ba? So, yun po ang naging mga dahilan mga ka-idol na why na ibigay na again, ulitin ko, isa din naging dahilan kung bakit bumabang views kasi ayaw nga niya. Ayaw ng ibang mga supporters na yung word na nai-stress sila na instead na doon sila sa mga taong na mag-focus na tinutulungan kasi yung mga senior citizen natutuwa yan sila kapag may naitutulungan si Daddy Frankie. Naka-smile yan sila. Hindi yung manunod sila kay Ansing, puro stress lang. So balang araw, magagaya rin natin si Daddy Frankie. Maniniwala ba kayo no sisikat si SMB katulad kay Daddy Frankie? Please comment section below mga ka-idol. Huwag kayong tumawa. O ganun lang po doon Oo, balang araw makakatulong rin po tayo kapag may sapat po na tayo. Kapag may nakikita natin na mas nangangailangan, kung tulungan po natin po ito punto. Hindi na kailangan ng camera to help other people mula sa iyong puso. Ganun dapat. Balang araw, magagawa rin si Kuya SMB lalo sa pag-uwi ng probinsya ni Kuya SMB. Not this time. Balang araw, aabangan po natin. Kasi kung ano si Daddy Frankie talaga mga ka-idol, ang naging guide ko dito kung bakit ako nandito. Kasi nakita ko kay Daddy Frankie yung sinseridad na sa pagtulong. Hindi lang sa tulong ginagawa niya. Hindi lang tulong mga ka-idol. Alam niyo, you know that already. What kind of charity vlogger si Daddy Frankie. Why na nandito ako nag-reactor kay Daddy Frankie dahil nakikita ko na sa kanyang puso yung sinseridad at tunay ng malasakit. Kasi sa lahat ng napansin ko sa lahat ng mga napansin ko mga charity vlogger, Daddy Frankie only na charity vlogger na gumagawa ng kung ano man ang nagagawa niya sa pagtulong sa kapwa. Kasi ang iba dyan, ginagamit ng yung iba. Totoo. Yan din ang, may point din naman ang DSWD, baka. O umagamit lang ng mga kulurong ang mga tao pang content tapos hindi pala itutulong. Paano yung mga naibigay, Dapat mag-wise din po tayo. Doon po tayo sa taong dapat pagkatiwalaan. So, ayan po, mga ka-Daddy's Frankie, isa rin po ang naging dahilan kung bakit bumaba ang views ni Daddy Frankie sa month of May dahil po isa rin po ang naging dahilan si Ansing po isa rin po siya naging dahilan.
So, yun po, mga kadadis Frankie. Kahit hindi actually, again, baka bigyan ng masamang kahulugan yung point ni Kuya SMB, binigyan ko lang ng oras, ng time, na however, kung sino talagang ang ugat kung bakit nabawasan ng views si Daddy Frankie sa month of May. Dahil po kay Miss Universe. Isa rin na naging dahilan na dahil ayaw nilang stress content. Gusto nila good vibes. Kaya nagtataka nga rin po ako, ay salamat, maraming nagmamahal kay Kuya SMB na malaom-laom. Kasi you are my boss. Equal tayo dito. Hindi lang kayo isa ni Kuya SM ang dapat marinig. Pati rin po kayo. While yung mga comment ninyo sa during my live, may premiere, iniisa-isa ko binabasa po yan. Kahit pa paano, ay nako, narinig ang pangalan ko, pero ibang kabasa ni SMB, pero yun na yun. Ako yun. Salamat SMB. Oo. Okay, so maraming salamat sa nagtangkilik. Ay, marunong na mag-Tagalog, ma'am. Sa mga nagtangkilik kay Kuya SMB na tuloy-tuloy umarangkada, halabira. Huwag yung kalimutan. Huwag yung kaligtaan. Malalim na talaga English ng mga Tagalog ni SMB na subscribe ng ating YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Everybody, gusto ko lahat maging, lalong mga senior citizen, palakpakan natin. Oo, gusto ko lagi kayong masaya. Kasi mahal ko yung mga nanay, mahal ko yung senior citizen, sila naman tayo papunta doon. Una-una lang, ang aking pahalagahan ang natirang buhay ng mga nanay natin, wag natin sayangin. Kaya nga, alam ko yung mga nanay, mga senior citizen, malapit na sila sa hangganan. What I mean, malapit na sa boundary. Malapit ba sa boundary ba? Hanggat malapit na sila sa boundary, ipakita yung love, yung care sa mga magulang ninyo. Hindi lang po sa inyo. Ipakita ninyo yung love and care sa kanila. Bago sila mag-end of life. Ganun lang po dun mga ka-idol. Wag nyong sayangin yung panahon na kasama na inyo. Mabuting kayo kasama magulang nyo eh. Si Kuya SMB malayo. Malayo. Nakisa pala rin si Kuya SMB sa ibang lugar para to earn money. Kasi kung doon lang ako sa probinsya, wala. O mga tagawari, mga tagaliti, maaraman ka mo. Kung anong problema, mga problemahan kwarta, handid do San Leyte. De kaya na di Manila, halabira. Halabira san trabaho. Pero hindi ako na go and fight lang si Kuya SMB. Alang-alang sa needs ng aking nanay at sa kung anuman mga pangailangan na ibigay tulong ng aking pamilya. Anyway, naisingit ko lang siya. Sorry po. Ayun mga kaidol, nabigyan natin ng oras at panahon po ang mga naging mga opinion po ninyo kung sino kung ano ang mga dahilan at sino ang nagpunot dulo kung bakit medyo nag-less ng views sa month of May si Daddy Frankie. True po kay Ansing Punto por Punto. Ayan, maraming salamat po mga ka-idol sa pagsubaybay sa pagsama ng aking premiere ngayon umaga. Nagpapakit SMB, malaking impact na po yan. Don't forget to share yung mga grupo po dyan O share na rin ang ating live sim Huwag mo yung pagkait. Kasi sabi nga nila kapag ipagramot mo ang yung mga blessings sa susunod na mga taon, ipagraramot ka na ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag mo yung pagramot. Ang hinihingi sa SMB, like, subscribe, and share. Sapat na po yung para kay Kuya SMB. Para marami tayong mapatuwang tao. Katulad po nandyan na laging nagsasabi, SMB, ikaw nagpapangiti ng aking araw. Talaga ba? Thank you sa mga, kasi nagkabagbabasa rin ako sa mga comment section sa aking mga live. You are my happiness. Agay na malaom-laom talaga. Anyway, salamat. Hanggang dito na lang mga kadadis Frankie. Huwag kang iyong etchos. Maraming salamat sa pagsama ng aking premiere ngayong umaga. Again, ang mission vision ni Kuya SMP, magtulungan, magkaisa, para maging pulido ang Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo, punto por punto. Basta na sa katwiran, ipaglaban mo.
Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack the pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you all. Bye-bye all. Happy birthday sa mga magbe-birthday ngayon. Happy anniversary, happy mansary po. Kung naghiwalay kayo, deserve it. Ay, just, kung naghiwalay kayo, ayusin ng maayos. Ano, para, eto, paano, may second demotion. Maayos pa. Alright? Oo. Kahit pa paano, maibigay natin yung second chance na ma-cure dahil po sa nangyari. Ganun talaga ang buhay. May negative and positive. Again, hanggang dito na lang muna tayo mga kaidol. Ang haba na naman ng ating kwento. Bye-bye all guys sa mga OFW, sa mga followers, supporters sa mga OFW na patuloy nagmamahal kay Kuya SMB. Arigato, may. Arigato. Salamat. God bless. Hanggang dito na lang. Again, love you all.